Magandang araw, maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhing i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. Sa katahimikan ng unang liwanag, bago pa gumalaw ang mundo, may isang tinig na hindi isinisigaw. Ito'y inaawit. Hindi binabasa lamang ang salita. Ito'y dinadala, pinapasan, inaawit. Sa mga sinaunang panahon, ang banal na mensahe ay hindi lamang itinatago sa pahina, kundi itinatatak sa puso sa pamamagitan ng himig. Hindi ito aksidente. Hindi ito tradisyon lamang. Ito'y paraan ng langit upang ang katotohanan ay hindi malimutan kailanman. Maikli ang alaala ng tao, ngunit ang awit, nananatili. Ang mga talata ay nagiging buhay kapag inaawit. Ang mga salita ay nagiging hininga, at ang hiningang iyon ay nagiging panalangin. Ellen White ay sumulat sa edukasyon. Ang musika ay isa sa pinakamabisang paraan upang ikintal sa puso ang espiritual na katotohanan. Isang pahayag na tahimik ngunit matalim. Hindi lamang isip ang kinakausap ng Diyos, puso. At ang puso ay tumutugon sa himig. Kapag ang salita ay inaawit, ito'y hindi na lamang impormasyon. Ito'y nagiging karanasan. Ang kaluluwa ay hindi lamang nakakarinig, ito'y naaantig. Sa sinaunang Israel, ang kautusan ay hindi lamang binibigkas. Ito'y inaawit sa mga tahanan, sa paglalakbay, sa pagdurusa, at sa tagumpay. Ang salita ay sinasamahan ng tono upang ito'y maging bahagi ng araw-araw na buhay, sapagkat ang inaawit ay hindi madaling malimutan. Ngunit may mas malalim na dahilan. Ang pag-awit ng kasulatan ay hindi lamang para maalala ito, kundi upang ito'y manatili kahit sa gitna ng kadiliman. Kapag ang isip ay nanghihina, ang awit ang nananatili. Kapag ang salita ay nawawala, ang himig ang bumabalik. Ito ang lihim na hindi napansin ng marami. Ang salita ng Diyos, kapag inaawit, ay nagiging sandata. Isang tahimik na sandata. Isang pananggalang laban sa pagkalimot. Laban sa paglihis. Laban sa unti-unting paglayo ng puso. At sa panahong ang mundo ay napupuno ng ingay, ibang mga tinig, ibang mga awit, ang tanong ay nananatili. Anong awit ang nananatili sa loob mo? Sapagkat ang inaawit ng puso, iyon ang sinusunod ng buhay. May mga salitang hindi kayang buhatin ng karaniwang tinig. May mga katotohanang masyadong mabigat para manatiling tahimik. At kaya, ito'y inaawit. Sa banal na kasaysayan, ang pag-awit ng salita ay hindi lamang alaala ng tao. Ito'y tugon sa presensya ng Diyos. Kapag ang langit ay lumalapit, ang tao ay hindi lamang nagsasalita. Siya'y umaawit, hindi dahil ito'y emosyon lamang, kundi dahil ang katotohanan ay humihingi ng higit pa kaysa sa pagsasalita. Ellen White ay sumulat sa mga patriarka at propeta. Habang ang mga anak ni Israel na naglalakbay sa ilang ay nagsasaya sa pamamagitan ng musika ng sagradong awit, ang paglalakbay ay mahaba, ang lupain ay tigang, ngunit ang awit nanatili. Hindi nito binago ang disyerto, ngunit binago nito ang puso ng mga naglalakad dito. May kapangyarihan ng banal na awit na hindi agad nakikita. Ito'y hindi nagpapabago ng sitwasyon sa isang iglap, ngunit pinatitibay nito ang kaluluwa upang magpatuloy sa gitna ng sitwasyon. At dito nagsisimula ang mas malalim na pag-unawa. Ang pag-awit ng kasulatan ay hindi lamang para sa kagalakan, ito'y para sa pagtitiis. Kapag ang tao ay napapalibutan ng pagsubok, ang salita ay maaaring manghina sa labi. Ngunit ang awit, umaangat mula sa kailaliman. Ito ang dahilan kung bakit ang mga awit ng Diyos ay paulit-ulit. Hindi upang ulitin lamang, kundi upang ipukpok ang katotohanan sa puso. Ang paulit-ulit na himig ay parang patak ng ulan sa matigas na lupa. Unti-unti, binabago nito ang loob. Hindi marahas, ngunit tiyak. Sa bawat pag-awit, may tahimik na pagbabago. Ang takot ay humihina, ang pag-aalinlangan ay nauupos, at ang pananampalataya unti-unting lumalakas. Ngunit may isang babala na nakatago sa likod nito. Kung ang banal na awit ay may kapangyarihang magtanim ng katotohanan, ano naman ang nagagawa ng mga awit na walang katotohanan? Ang puso ay hindi nananatiling walang laman. Ito'y pinupuno, at kung ano ang inuulit, iyon ang tumitibay. Sa isang mundong puno ng ibang himig, ang laban ay hindi laging nakikita, ngunit ito'y naririnig. At ang kaluluwa, kahit hindi namamalayan, ay sumusunod sa awit na pinakamadalas nitong marinig. Kaya ang tanong ay hindi lamang, nakikinig ka ba? Kundi, ano ang iyong inaawit? May mga sandaling ang salita ay hindi agad nauunawaan. Binabasa, ngunit hindi tumatagos. Naririnig, ngunit hindi nananatili. At dito pumapasok ang himig. Ang pag-awit ay hindi simpleng pag-uulit ng salita. Ito'y pagbubukas ng daan upang ang katotohanan
ay makapasok sa mas malalim na bahagi ng kaluluwa. Hindi lahat ng naririnig ay tumitimo. Ngunit ang inaawit, bumababa, unti-unti, tahimik, tiyak. Ellen White ay sumulat sa edukasyon. Ang awit ay isang sandata na maaari nating gamitin palagi laban sa panghihina ng loob. Isang pahayag na tila payak, ngunit naglalaman ng malalim na babala. Ang panghihina ay dumarating ng hindi inaanyayahan. Ang pagod ay unti-unting sumisiksik. At ang isip, kapag napuno ng alinlangan, ay nagsisimulang lumayo sa liwanag. Ngunit ang awit, ito ang nananatiling ilaw sa loob. Hindi nito agad inaalis ang dilim sa paligid, ngunit pinipigilan nitong lamunin ng dilim ang loob. Ito ang dahilan kung bakit ang salita ay inaawit, hindi lamang upang maalala, kundi upang manatili kahit sa oras na ang isip ay nanghihina. Sa bawat nota, may tahimik na pag-uukit. Sa bawat himig, may paglalagay ng katotohanan sa lugar na hindi kayang abutin ng simpleng pag-iisip. At kapag dumating ang sandali ng pagsubok, ang kaluluwa ay hindi na naghahanap ng sagot, sapagkat ito'y naroon na, nakatago sa loob, nakatali sa himig. Ito ang misteryo ng banal na pag-awit. Ang salita ay hindi lamang iniingatan sa alaala, ito'y nagiging bahagi ng pagkatao. Ngunit may isang panganib na hindi napapansin. Kapag ang salita ay hindi inaawit, hindi inuulit, hindi pinaninirahan ng puso, ito'y unti-unting nawawala, hindi agad, hindi marahas, kundi dahan-dahan, tahimik. At sa pagkawala nito, may pumapalit. Ibang mga salita, ibang mga himig, ibang mga tinig, at ang kaluluwa sumusunod. Hindi dahil pinili nito, kundi dahil iyon ang nanatili. Kaya ang tanong ay bumabalik, mas malinaw, mas mabigat. Ano ang nananatili sa loob mo kapag ikaw ay tahimik? Sapagkat sa katahimikan, doon umaawit ang tunay na laman ng puso. May isang sandali sa kasaysayan na ang awit ay hindi lamang naging alaala, ito'y naging pagliligtas. Hindi sa templo, hindi sa katahimikan, kundi sa loob ng bilangguan, sa kadiliman, sa sakit, sa kawalan ng pag-asa. At doon, umawit ang tao. Hindi dahil magaan ang sitwasyon, kundi dahil ang salita sa loob niya ay hindi maaaring manahimik. Ellen White ay sumulat sa Ang Mga Gawa ng Mga Apostol. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga papuri sa Diyos. At sila'y pinakinggan ng mga bilanggo. Hindi ito simpleng pangyayari. Ito'y paghahayag ng isang lihim. Kapag ang salita ay tunay na naninirahan sa puso, ito'y lalabas, kahit sa gitna ng paghihirap. Kahit sa oras na ang laman ay sugatan at ang isip ay pagod, ang awit ay hindi na kailangang pilitin. Ito'y umaagos. Ito ang dahilan kung bakit ang Biblia ay inaawit, sapagkat ang inaawit na salita ay hindi madaling mapigil. Hindi ito nakakulong sa sitwasyon. Hindi ito natitinag ng takot. Sa halip, ito ang nagbabasag ng tanikala, hindi agad sa pisikal, kundi sa loob. Ang takot ang unang nawawasak, ang kawalan ng pag-asa, ang unang bumibitaw, at kapag ang loob ay napalaya, ang panlabas ay sumusunod. Ito ang hindi napapansin ng marami. Ang tunay na himala ay hindi nagsisimula sa paligid. Ito'y nagsisimula sa loob ng kaluluwa. At ang awit ang nagiging daan. Ngunit bakit awit? Bakit hindi sapat ang salita lamang? Sapagkat may mga sandaling ang bibig ay mahina. Ngunit ang puso may natitirang himig. At ang himig na iyon, kung ito'y salita ng Diyos, ay sapat upang panatilihin ang apoy ng pananampalataya. Sa isang mundong unti-unting nawawala ng lakas ang katotohanan, ang awit ang nagiging huling tagapagdala nito. Tahimik, paulit-ulit, matatag, at sa gitna ng kadiliman ng panahong ito, ang tanong ay nananatiling nakabitin. Kung ikaw ay ilagay sa katahimikan ng pagsubok, may aawit ba sa loob mo? Hindi lahat ng laban ay nakikita. May mga digmaang nagaganap sa loob. Walang ingay, walang saksi, walang anyo. At doon, sa tahimik na larangang iyon, ang awit ay nagiging panangga, hindi laban sa tao, kundi laban sa pagkalimot. Ellen White ay sumulat sa Ang Ministeryo ng Pagpapagaling. Ang awit ay isang sandata na maaari nating gamitin palagi laban sa panghihina ng loob. Isang sandata, hindi matalas sa paningin, hindi mabigat sa kamay, ngunit makapangyarihan sa kaluluwa. Ang panghihina ay hindi laging dumarating bilang bagyo. Minsan ito'y parang hamog, unti-unting bumabalot, halos hindi napapansin, hanggang sa ang liwanag ay kumupas, hanggang sa ang init ng pananampalataya ay lumamig, at ang tao ay hindi na agad nakapapansin na siya'y lumalayo. Dito pumapasok ang awit, hindi bilang aliw, kundi bilang paalala. Ang bawat talata na inaawit ay parang tinig na bumabalik. Alalahanin mo, alalahanin ang pangako, alalahanin ang katotohanan, alalahanin kung sino ang iyong sinusunod. Kapag ang salita ay inaawit, ito'y hindi lamang naririnig, ito'y inuulit sa loob, at ang pag-uulit na iyon ay nagiging bantay, isang tahimik na bantay laban sa unti-unting paglayo. Ito ang dahilan kung bakit ang banal na pag-awit ay hindi dapat minamaliit. Hindi ito simpleng gawain ng relihiyon,
ito'y bahagi ng pakikipaglaban, sapagkat ang kaaway ay hindi laging sumisigaw. Minsan siya'y bumubulong, minsan siya'y naglalagay ng ibang himig, mas madali, mas kaaya-aya, mas pamilyar. At kapag ang puso ay nasanay sa ibang awit, ang katotohanan ay nagiging banyaga, hindi agad tinatanggihan, ngunit unti-unting nawawala. Kaya ang pag-awit ng kasulatan ay hindi lamang pagpili ng estilo. Ito'y pagpili ng pananatili. Ito'y desisyon na huwag hayaang mapuno ng ibang tinig ang loob. Sapagkat sa huli, ang kaluluwa ay hindi sinusukat sa dami ng narinig nitong katotohanan, kundi sa kung alin ang nanatili, at ang nananatili ay yaong inuulit, yaong inaawit. Kaya sa katahimikan ng iyong araw, sa pagitan ng mga iniisip, may isang tanong na hindi dapat iwasan. Anong awit ang paulit-ulit mong pinapakinggan sa loob? Sapagkat doon, nagsisimula ang direksyon ng iyong kaluluwa. May isang alaala na hindi basta nabubura. Hindi dahil ito'y malakas, kundi dahil ito'y inuulit at inuulit at inuulit. Ganito gumagalaw ang awit sa kaluluwa. Hindi ito umaasa sa lakas ng isang sandali, kundi sa kapangyarihan ng pag-uulit. Ellen White ay sumulat sa mga patriarka at propeta. Ang kasaysayan ng mga awit sa Biblia ay puno ng mungkahi tungkol sa mga gamit at benepisyo ng musika at awit. Hindi lamang kwento ang nakatala, kundi patnubay. Ang mga awit ng kasulatan ay hindi ibinigay upang humanga ang tao, kundi upang siya'y magbago. Sa bawat pag-uulit ng banal na himig, may tahimik na paghubog na nagaganap. Hindi ito agad nakikita, ngunit ito'y nararamdaman. Ang puso ay nagiging mas sensitibo sa katotohanan. Ang isip ay mas mabilis kumilala sa tama at mali, at ang kaluluwa unti-unting inaayon sa tinig ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang Biblia ay inaawit, sapagkat ang katotohanan ay hindi lamang kailangang marinig minsan, ito'y kailangang manatili. At ang nananatili ay yaong inuulit ng may kahulugan, ngunit may isang mas malalim na layer. Ang pag-awit ay hindi lamang pagpasok ng salita sa loob, ito rin ay paglabas ng salita mula sa loob. Kapag ang tao ay umaawit ng kasulatan, siya'y hindi lamang tumatanggap, siya'y nagpapatotoo. Sa bawat himig, ipinapahayag niya, ito ang aking pinaniniwalaan, kahit walang nakakarinig, kahit walang nakakakita. Ang awit ay nagiging deklarasyon ng loob, at sa pag-uulit ng deklarasyong iyon, ang pananampalataya ay tumitibay. Hindi dahil sa dami ng emosyon, kundi dahil sa katapatan ng paulit-ulit na pagpili. Ngunit narito ang babala, ang parehong prinsipyo ay gumagana sa kabaligtaran. Kung ang banal na awit ay kayang maghubog ng kaluluwa, ang mga awit na walang katotohanan ay kayang magbago rin ng direksyon nito. Tahimik, dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy. Kaya ang tanong ay hindi lamang kung ikaw ay umaawit, kundi kung ano ang iyong inuulit, sapagkat sa pag-uulit, nabubuo ang pagkatao, at ang kaluluwa ay unti-unting nagiging larawan ng awit na hindi nito binibitawan. May isang uri ng pagkatotoo na hindi dumadaan sa lohika. Hindi ito nakukuha sa argumento. Hindi ito pinipilit ng paliwanag. Ito'y dumarating sa pamamagitan ng pagdama. At dito, ang awit ay nagiging guro, tahimik, matiyaga, paulit-ulit. Ellen White ay sumulat sa edukasyon, sa pamamagitan ng awit na hindi kailanman sa iba pang paraan, ang mga katotohanan ng Diyos ay maaaring maikintal sa puso. May lalim ang paraang ito na hindi kayang tumbasan ng simpleng pakikinig, sapagkat ang puso ay may sariling daan ng pag-unawa, at ang daang iyon ay binubuksan ng himig. Kapag ang salita ay inaawit, ito'y hindi lamang iniisip, ito'y nararanasan. Ang bawat salita ay nagiging bahagi ng damdamin. Ang bawat katotohanan ay nagiging personal. At ang kaluluwa ay hindi na lamang nakakaalam, ito'y nakakaramdam. Ito ang dahilan kung bakit ang Biblia ay inaawit, sapagkat may mga katotohanang hindi sapat na maunawaan. Kailangan itong maramdaman. Ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang katarungan, ang kanyang paanyaya. Ang mga ito ay hindi lamang konsepto, ito'y buhay. At ang awit ang nagiging tulay upang ang buhay na iyon ay makapasok sa loob ng tao. Ngunit may isang bagay na dapat maunawaan. Ang damdamin ay hindi laging mapagkakatiwalaan. Ito'y maaaring magbago, maaari itong malinlang. Ngunit kapag ang damdamin ay hinubog ng salita sa pamamagitan ng awit, ito'y nagiging matatag. Hindi na basta naaakay ng anumang tinig, hindi na basta nadadala ng anumang himig, sapagkat ito'y nakaugat na sa katotohanan. Ito ang kapangyarihan ng banal na pag-awit. Hindi nito sinisira ang damdamin. Ito'y inaayos. Inaayos upang tumugon sa tama, upang makilala ang totoo, upang manatili kahit sa gitna ng pagkalito. At sa panahong ang mundo ay puno ng mga himig na umaapela sa damdamin ngunit walang katotohanan, ang panganib ay hindi agad nakikita, ngunit ito'y nararamdaman. Dahan-dahan, ang puso ay nasasanay sa mali, at ang mali
nagiging normal. Kaya ang tanong ay hindi lamang kung ano ang iyong nararamdaman kapag ikaw ay umaawit, kundi kung ano ang nagtuturo sa iyong damdamin. Sapagkat, sa huli, ang damdamin na walang katotohanan ay madaling iligaw, ngunit ang damdamin na hinubog ng salita ay mananatili. May mga sandali na ang salita ay tumitigil, ang bibig ay nananatiling sarado, ang isip ay pagod, at ang kaluluwa tila walang lakas. Ngunit sa gitna ng ganitong katahimikan, may isang bagay na hindi agad nawawala, ang awit. Hindi ito palaging malakas, minsan ito'y halos bulong, minsan ito'y hindi paganap na salita, ngunit ito'y naroon. At iyon ang sapat. Ellen White ay sumulat sa ang Ministeryo ng Pagpapagaling. Magkaroon ng pag-awit sa tahanan, ng mga awiting matamis at dalisay, at magkakaroon ng mas kaunting mga salita ng pagpuna, at mas maraming mga salita ng kagalakan, at pag-asa, at kagalakan. Hindi lamang ito payo, ito'y prinsipyo, sapagkat ang awit ay may kakayahang puna ng espasyo na hindi kayang abutin ng salita. Kapag ang tahanan ay puno ng himig na may katotohanan, ang kapaligiran ay nagbabago. Hindi dahil sa pilit na pagsisikap, kundi dahil ang himig ay nagiging presensya. Tahimik, ngunit tuloy-tuloy. Ito ang dahilan kung bakit ang Biblia ay inaawit, hindi lamang sa publiko, kundi sa loob ng tahanan, sa pang-araw-araw, sa karaniwan, sa mga sandaling tila walang nangyayari, sapagkat doon hinuhubog ang puso, hindi sa malalaking sandali, kundi sa maliliit, sa mga paulit-ulit, sa mga hindi napapansin. Ang awit ng salita sa loob ng tahanan ay parang ilaw na hindi namamatay. Hindi ito laging napapansin. Ngunit kapag ito'y nawala, ang dilim ay agad nararamdaman. Ngunit may isang panganib na kasabay nito. Kapag ang tahanan ay napuno ng ibang mga himig, unti-unting nagbabago ang himpapawid ng kaluluwa. Hindi agad halata, ngunit ang tono ng puso ay naaapektuhan. Ang mga salita ay nag-iiba, ang mga reaksyon ay nagbabago, at ang direksyon, unti-unting lumilihis. Kaya ang pag-awit ng banal na salita ay hindi lamang personal na gawain. Ito'y pundasyon ng kapaligiran, isang tahimik na tagapaghubog ng kung ano ang normal, ng kung ano ang katanggap-tanggap, ng kung ano ang hinahanap ng puso. At sa katahimikan ng iyong sariling espasyo, may isang tanong na hindi maaaring balewalain. Anong himig ang naninirahan sa iyong paligid? Sapagkat kung ano ang patuloy mong naririnig, iyon ang unti-unting nagiging bahagi mo. May mga sandali na ang kaluluwa ay nasa bingit ng pagkalimot, hindi biglaan, kundi unti-unti. Parang liwanag na dahan-dahang kumukupas sa dapit hapon. At sa sandaling iyon, ang tanong ay hindi na kung alam mo ang katotohanan, kundi kung ito'y nananatili pa. Ellen White ay sumulat sa ang dakilang kontrobersya. Walang iba kundi ang mga nagpatibay ng kanilang isipan, gamit ang mga katotohanan ng Biblia ang makakaligtas sa huling malaking tunggalian. Isang babala, hindi para sa hinaharap lamang, kundi para sa ngayon. Sapagkat ang paghahanda ay hindi nagsisimula sa huling sandali. Ito'y nagsisimula sa tahimik na paghubog ng isip, at ang paghubog na iyon ay hindi nangyayari sa iisang pagkakataon. Ito'y bunga ng paulit-ulit na paglalagay ng katotohanan sa loob. Dito nagiging malinaw ang papel ng awit. Ang inaawit na salita ay hindi madaling matanggal. Ito'y hindi basta naaagaw ng ingay ng mundo, sapagkat ito'y nakaugat na, hindi sa memorya lamang, kundi sa pagkatao. Kapag ang isip ay napuno ng banal na himig, ito'y nagiging pananggalang laban sa panlilinlang. Hindi dahil sa lakas ng tao, kundi dahil sa presensya ng katotohanan sa loob niya. Ito ang dahilan kung bakit ang Biblia ay inaawit, sapagkat darating ang panahon na ang mga pahina ay hindi na madaling maabot. Ang mga salita ay hindi na agad mabubuksan. At sa oras na iyon, ang mananatili ay hindi kung ano ang iyong nabasa, kundi kung ano ang nasa loob mo. At ang nasa loob mo ay yaong paulit-ulit mong pinakinggan, yaong iyong inawit. Ngunit may isang tahimik na panganib. Kung ang isip ay hindi pinupuno ng katotohanan, ito'y mapupuno ng iba. Walang puwang na nananatiling walang laman. At kung ano ang pumupuno, iyon ang humuhubog. Kaya ang laban ay hindi lamang tungkol sa paniniwala. Ito'y tungkol sa pagpuno. Ano ang pinapayagan mong manatili? Ano ang inuulit mo? Ano ang inaawit mo kahit hindi mo napapansin? Sapagkat sa huli, sa oras ng pagsubok, ang lalabas ay hindi ang iyong nais, kundi ang iyong iningatan. At ang iningatan ay yaong patuloy mong dinala sa loob. May isang hinaharap na hindi pa nakikita ng mata, ngunit ito'y darating, tahimik, hindi inaanyayahan. At sa sandaling iyon, ang lahat ng panlabas ay maaaring mawala, ngunit ang nasa loob, mananatili. Ellen White ay sumulat sa mga piling mensahe. Kailangan nating maunawaan ang malalalim na bagay ng Diyos. Wala nang iba pang bagay na magagamit pa sa hinaharap,
Isang paalala na hindi maaaring ipagwalang bahala. Hindi sapat ang mababaw. Hindi sapat ang panandalian. Ang kailangan ay lalim. At ang lalim na iyon ay hindi nakakamit sa mabilisang pakikinig. Ito'y hinuhubog, dahan-dahan, paulit-ulit, tahimik. Dito nagiging mahalaga ang pag-awit ng salita, sapagkat ang inaawit ay hindi lamang dumadaan sa isip, ito'y bumababa sa kailaliman, sa lugar na hindi madaling maabot ng ingay, sa lugar na nananatili kahit ang lahat ay nagbabago. Kapag ang Biblia ay inaawit, ito'y nagiging bahagi ng panloob na pagkakakilanlan. Hindi na lamang isang bagay na alam, kundi isang bagay na ikaw. At sa hinaharap na darating, iyon ang magtatakda kung ikaw ay mananatili o madadala. Hindi ang dami ng impormasyon, kundi ang lalim ng pagkakaugat. Ngunit narito ang isang tahimik na katotohanan. Ang lalim ay hindi aksidente. Ito'y bunga ng pagpili. Sa bawat pagkakataon na pinili mong ulitin ang salita, sa bawat sandali na pinili mong awitin ito kahit walang nakakakita, may nangyayaring paglalim. Hindi agad napapansin, ngunit totoo. At sa kabaligtaran, sa bawat sandali na pinili mong punuin ang isip ng ibang himig, may nangyayaring pag-ibabaw. Unti-unting nawawala ang lalim. Unti-unting nawawala ang bigat ng katotohanan. At ang kaluluwa ay nagiging madaling matangay. Kaya ang tanong ay hindi lamang kung ikaw ay may alam, kundi kung gaano kalalim ang naitanim, sapagkat darating ang oras na ang mababaw ay hindi sapat. At sa oras na iyon, ang mananatili ay hindi ang iyong narinig minsan, kundi ang iyong inawit ng paulit-ulit. May isang sandali na darating, hindi maiiwasan, hindi mapipigilan. Isang sandali ng paghihiwalay, kung saan ang totoo at ang huwad ay hindi na magkahalo, kung saan ang panloob ay lalabas, at ang itinago ay mahahayag. Ellen White ay sumulat sa mga aral ni Kristo. Kapag ang katotohanan ay tinanggap sa puso, ito ay mahahayag sa buhay. Isang tahimik na batas. Hindi ito kailangang ipilit. Hindi ito kailangang ipakita. Ito'y kusang lumalabas. Sapagkat ang katotohanan, kapag ito'y tunay na nanirahan sa loob, ay hindi nananatiling nakatago. Ito'y umaagos. At dito nagiging malinaw ang papel ng awit. Ang inaawit na salita ay hindi lamang iniingatan. Ito'y isinasabuhay. Sa bawat pag-uulit, ang puso ay unti-unting hinuhubog. Hanggang sa ang katotohanan ay hindi na lamang isang bagay na pinaniniwalaan, kundi isang bagay na isinasagawa. Ang awit ay nagiging tulay mula sa kaalaman tungo sa pagkatao, mula sa pandinig, tungo sa pamumuhay. Ito ang dahilan kung bakit ang Biblia ay inaawit, sapagkat ang layunin ng salita ay hindi lamang maunawaan. Ito'y maging buhay, at ang buhay na iyon ay nahahayag hindi sa malalakas na pahayag, kundi sa tahimik na paraan ng pamumuhay, sa mga desisyon, sa mga reaksyon, sa mga sandaling walang nakakakita. Ngunit narito ang babala, kung ang nasa loob ay hindi katotohanan, iyon din ang lalabas, hindi agad, hindi lantaran. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang laman ng puso ay nagiging direksyon ng buhay, at ang direksyon na iyon ay hindi madaling baguhin, sapagkat ito'y bunga ng paulit-ulit na pinayagang manatili. Kaya ang tanong ay hindi lamang kung ano ang iyong pinaniniwalaan, kundi kung ano ang iyong pinapaloob. Ano ang inuulit mo sa loob ng iyong sarili? Ano ang iyong inaawit kapag walang nakakarinig? Sapagkat darating ang sandali na hindi na kailangang itanong kung sino ka. Ito'y makikita sa paraan ng iyong pamumuhay. At ang pamumuhay na iyon ay salamin ng awit na hindi mo binitawan. May isang wakas na hindi ingay ang magpapahayag, kundi katahimikan. Isang katahimikan kung saan ang lahat ng panlabas ay mawawala at ang matitira ay kung ano ang tunay na nanatili sa loob. Walang pagtatago, walang pagtakip, tanging ang laman ng puso. Ellen White ay sumulat sa ang dakilang kontrobersya. Kung nais nating magkaroon ng espiritu at kapangyarihan ng Diyos, dapat tayong kumain mula sa salita. Hindi ito mungkahi, ito'y pangangailangan. Sapagkat ang kaluluwa ay hindi nabubuhay sa pakikinig lamang. Ito'y nabubuhay sa patuloy na pagtanggap, sa paulit-ulit na paglalagay ng salita sa loob. At dito nagtatagpo ang lahat. Ang dahilan kung bakit ang Biblia ay inaawit, hindi lamang upang maalala, hindi lamang upang madama, hindi lamang upang mapanatili, kundi upang maging buhay. Ang inaawit na salita ay nagiging pagkain ng kaluluwa. Hindi ito agad nauubos. Hindi ito nawawala sa oras ng pangangailangan. Ito'y nananatili. At sa huli, iyon ang mahalaga. Hindi kung gaano karami ang iyong narinig, hindi kung gaano karami ang iyong nabasa, kundi kung ano ang iyong tinanggap at pinanatili. Sa bawat awit na iyong pinili, may itinatanim. Sa bawat himig na iyong inuulit, may hinuhubog. At sa paglipas ng panahon, ang
Hinubog na iyon ay nagiging ikaw, tahimik, unti-unti, ngunit tiyak. At sa sandaling dumating ang katahimikan, ang sandaling wala ng ibang tinig, ang lalabas ay hindi ang iyong nais ipakita, kundi ang iyong naging laman, kung ano ang iyong iningatan, kung ano ang iyong pinakain sa iyong kaluluwa. Kaya ang tanong ay hindi na maiiwasan, hindi na ito maaaring ipagpaliban. Ano ang bumubuo sa loob mo ngayon? Sapagkat ang hinaharap ay hindi magdadala ng bago. Ito'y maghahayag lamang ng kung ano ang naroon na. At ang naroon ay yaong iyong inawit, tinanggap, at hindi binitawan.